Kambalata to, guys. Kambalata. Alauna ng madaling araw at pangatlong gabi ko na tong hindi nakakatulog. Iniisip ko pa rin kung sino nga ba talaga ang nag-iwan ng kakaibang bagay sa labas ng pintuan. Kaysa matakot, nililibang ko na lang ang sarili ko dito sa paglalaro ng ML. Nang biglang malakas na katok na naman ang gumulat sa akin. Hindi ako makapaniwala sa pagkakataong ito na muling nagbabalik ang kumakatok sa pintuan. Aking pinakiramdaman kung nasa labas pa ba ito at nang aking buksan ang pintuan, pagsilip ko, Walang tao. Sino yun? Oh my God! sa aking takot ay agad kong isinara ang pinto. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Sa pagkakataong to, alam ko sa sarili ko na matutulad lang to dun sa nakaraan. Muli itong kakatok at mag-iiwan na naman ng kakaibang bagay. Tulad ng inaasahan ko habang naglalaro ko dito ng ML, muli na naman itong kumatok. Agad kong binuksan ang pintuan upang malaman kung sino nga ba talaga ang nag-iiwan nito. Tulad ng inaasahan, isang kakaibang bagay na naman ang kanyang iniwan. Agad ko na itong pinasok at gaya ng una niyang iniwan, napakabigat nito. Sa sobrang bigat, hindi ko maiwasang isipin na baka tao ang laman nito. Kahit natatakot, nilabanan ko ito. Unti-unti ko itong binuksan upang malaman kung ano nga ba talaga ang laman ng kakaibang bagay na to. At sa aking pagbukas, nagulat ako sa aking nasaksihan. Dalawang kakaibang bagay ang laman nito. Guys, tingnan nyo. Meron na makita. Mukhang kambal. Isa, dalawa. Kambalata to, guys. Kambalata. Kaysa sayangin ang oras sa pag-iisip kung ano nga ba talaga ito, dahan-dahan ko na itong binuksan upang malaman kung ano nga ba talaga ang laman ng kakaibang bagay na to. Sa parting to, hindi ko pa alam kung ano nga bang reaksyon ko. Dapat ba akong matakot o hindi? Mukhang hindi naman siya tao, pero hindi pa rin mawala sa isip ko kung sino nga ba talaga ang nag-iwan nito. Upang malaman kung ano nga ba talaga ito ay akin ang binuksan. Nagulat ako sa parting to nang ito'y biglang gumalaw. Pinapakaramdaman ko pa dito kung tunay nga ba tong nagalaw at hindi nga ako nagkamali ng aking butasin bigla nga tong gumalaw. Labis kong ikinagulat nang ito'y biglang bumuka. Isang kama? Isang kama? Totoo ba to, kama? Labis na nga ang saya ko sa parting to nang matuklasang ito hindi tao. Sa sobrang lambot ng kamang to, ako'y napatalon at napagulong-gulong dito. Grabe talaga yung nilalang na nag-iiwan ng mga gantong bagay sa pinto. Hindi ako makapaniwala. Una sopa, ngayon kama. Muli ko nga sinilip sa labas kung nandito pa ba yung nag-iiwan nito, ngunit wala talaga. Naisipan ko ang ilagay yung mattress na yun dito sa higaan ko. Masyado kasi itong mababa. Bali ang gagawin ko, ipapatong ko na lang siya dito para mas tumaas naman yung hinihigaan ko. Bago ko nga ito ipasok sa kwarto, itinanggal ko muna yung mga balot nito. Grabe, sobrang kapal nga nitong mattress na to. Grabe din talaga tong mattress na to, sobrang bigat. Bali, ang ginawa ko dito, pinatong ko lang to, tsaka ako siya tatakloban nitong comforter. Siningit-singit ko nga rin pala itong comforter dito sa ilalim ng foam para mas magbuka siyang malinis. Matapos ko may singit yung comforter, ito na yung kinalabasan niya. Sobrang ganda. Sa sobrang lambot nga nitong foam na to, napapush up, napatayo, napatalon, at nagpatalon-talon, nagsayaw, naglakad, naghiga, nagtumbling, nagtayo. From this to this.